Okay, nakita nyo na ba yung teaser photo na inilabas ng Suzuki na pinapakita dito yung taillight lang, ano? Kung mapapansin nyo mga bossing, matagal na po yan mga boss. Hindi na po bago yan sa market. Actually, ano na po yan 2021, 2020. Meron na po yan. Yung Bergman 150. Hindi po Bergman 150 ang pangalan yan sa ibang bansa. UHR, kung di ako nagkakamali. UHR ba? UFH. Ewan ko. Basta makikita nyo yan. Ipa-flash ko naman yung photo dyan eh. No? Ganyan siya. How Joey po ang gumawa niyan. So, per se, na Suzuki, ay wala pong gumagawa ng Suzuki na 150cc. Ang gumagawa po ng Suzuki na 150cc, How Joey po yan. Collaboration ng dalawang kumpanya, Suzuki saka How Joey sa China. Collaboration yan para makagawa ng 150cc. So, matagal na yan ha. 2020 pa, imagine, anong taon na ngayon? Magto 2027 na, ngayon lang po papasok sa Philippine market ang 150cc maxi scooter ng Suzuki. Ano na? Anong nangyari, di ba? So baga 2015 pa lang nagtatagisan na yung ibang brand kagaya ng Honda, meron din ng Yamaha, NMAX. Tapos yung mga China brands, mas nauna pa nga yung ibang China brands kagaya ng sa Motorstar, sa Rusi, meron na rin niya, 150. Matagal eh. Ang Suzuki na pag-iwanan, no? Dito sa Philippine market, ipinag-usapan natin. Kasi sa ibang bansa talaga inilabas po yan. Dito sa atin talaga ang bagal, no? So ngayon, sa wakas, eto na. Ilalabas ng Suzuki ang pinagmamalaki nila na 150cc maxi scooter na premium. Maxi scooter na merong 149cc engine dual channel ABS at may traction control na 14-inch ang kanyang wheels, ano? Sa Colombian market inilabas yan around $1,550 yan, no? Nagka-approximately mga ano yan 87,000. Pero dito sa Pilipinas pagdating yan mas mahal yan mga boss. Iba ang presyo niyan. So hintayin natin, ilalabas po this week o next week ilalabas po yan, no? Ayon sa photo na pinakita nila, ilalabas daw po nila yan sa market. So, tingnan natin. Ewan ko lang kung makakapunta ako. Saan makapunta ako? Walang schedule. No? Hindi ko pa sure eh. Saturday po yan. Ilalabas sa market. Makikita natin. At abangan natin to. Di ba? Ang meron kasi sa Pilipinas, mga bossing, yung 125cc na Bergman. Na dito sa Pilipinas, kumbaga hati rin yan eh. Kumbaga, ang naglalabanan, Click, merong Mio na matagal na, tapos tong Bergman na 125 na maxi scooter. Ang market na itong Bergman kasi 125cc siya na medyo malaki, parang NMAX yung dating. So yung mga tipong hindi kaya yung NMAX na sobrang mahal na sa 130,000, 140 nagre-range, pwede kang mag 125cc na maxi scooter na 125cc na Bergman. So, yun ang naging market kaya naging patok dito sa Pilipinas. So, ito naman, itong darating na 150cc na to, na Bergman, ano to? Mas malaki rin. Halos kasing laki din to ng Bergman 150. No? Baka halos kasing laki na rin to ng PCX. So, malaman natin ang actual yan. Pero, excited ako makita to kasi sa ibang bansa lang natin nakikita siya. Pero kung titingnan mo yung aesthetic look nito, kung ihahambing mo sa mga competitor niya sa market, ang layo. Kumbaga kung titingnan mo siya, no, wala siyang kagaya. Distinct yung forma. Yung UHR kasi na design, ang dami nang gumaya mga bossing, no? Meron ng Bristol, kung di ako nagkakamali, o CF Moto. Parang CF Moto yata yung gumaya ng hulma ng design na yon. Kung di ako nagkakamali, paki-comment po sa comment section. Pero yung disenyo ng Bergman 150, ito po nag-iisa pa lang, wala pa siyang kagaya kasi yung UHR nga, kaya na sabi ko sa inyo, matagal na po yan 2021 pa, 2020 nilabas na po yan, no? Yung How Joey UHR na yan. Alam mo, pagdating sa mga design, iba-iba tayo ng timple hindi natin masising iba na gusto yun. Hindi na kailangan pagtalunan yung timpla, yung design niya na. Ang mahalaga dyan mga bossing, yung CC, yun mahalaga sa Pinoy. Kung ilang CC ba yan, 150 o syempre ang 150 kasi talaga yan ang binibili sa Pilipinas. Akmang-akma kasi yan dito sa atin. Naka full color TFT display na to na may Bluetooth connectivity mga boss. Keyless na rin po yan. Tapos meron ding idling stop and start system yan.
Gaya ng sinabi ko, dual channel ABS. Ibig sabihin, harap at likod, meron siyang ABS. Tapos, switchable po yung kanyang traction control. Ano? Ibig sabihin, pwede mong i-on ang traction, pwede mo rin patayin. 14 inches ang kanyang gulong at naka-LED projector headlamp. Split type po kanyang ilaw, no? Makikita nyo. Tapos, meron siyang 25 liters under seat storage. Medyo malaki rin, no? Tingin ko mas malaki to sa ano. Ilan ba yung NMAX? Ay, hindi, malaking NMAX. Mas malaki. So, yun. So, yun, naaabangan natin itong Suzuki para sa kabuang specs na ito. Tapos, aesthetic look. Makita natin ng actual. Although, pero kung gusto mong makita talaga, manood ka na lang. Madami naman na naglabasan na video sa ibang bansa sa Colombia, no? Lang, alam ko na kung anong motor yung, nauna na dito sa Pilipinas. Nakita ko na. CF Moto 150 SC. No? Ganyan-ganyan po yung UHR, mga bossing. Huwag mo na antayin yung Bergman 150. Kung gusto mo makita yung nito, yung laki niya, yung pagka maxi scooter, punta ka sa CF Moto, makikita mo yung CF Moto 150cc SC. Yan po iisa lang din po yung specs, no? Sabi ko naman sa inyo, no, sa China kasi nagpapalit-palit lang ng yan pangalan. Pero yung makina yan, yung chassis, isa lang po yan, no? Galing lahat yan sa Haojue UHR 150 na matagal na po na inilabas, na nasa 2020 pa po. Nandyan na po yan, no? Nag-i-exist na. So, itong Bergman 150, iniba yung aesthetic look. Syempre, yung makina, same pa rin. Ano? Pero syempre, kung habol mo yung aesthetic look, design, punta ka sa market, makikita kayo niyan. Pero para naman sa mga gustong maka-avail na, no, andyan po ang CF Moto, no, nauna na naglabas, mga bossing. So, gamitan na lang ng makina, tapos ipangalan na lang sa Suzuki para syempre credit sa Suzuki Philippines. Pero katunayan yan, may collaboration po na nangyari diyan. Basta ang mahalaga naman sa atin mahalaga diyan matibay yung makina. No, ang Haojue naman talaga is matibay yan, mga bossing. No? Subok yan. At matagal na po sa China. Hindi kasi porque sinabi China, nadala kasi tayo pag sinabi China, sirain. Dahil nga sa mga naunang labas ng China noon na talagang mumurahin kasi. No? Kaya mura kasi alam niyo na, siyempre, mahina ang klase. Pero iba na po yung mga China ngayon. Premium na rin po. Hindi kagaya ng mga CF Moto, Bristol. So, depende po kasi sa sa labas ng kung sino yung gumawa sa China, no? Pero yung mga kumpanya na yan, kagaya ng Haojue, isa po yan sa kinikilala, isa sa mga matitibay din na makina yan, mga boss.